Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Never say never. Yan dapat lagi natin sagot sa hamon ng buhay. Dahil kahit anong hamon pa yan, may solusyon pa rin naghihintay. At katulad ng dati, pag may issue, huwag nang palakihin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, no other than Alex Calleja. We can count on them pagdating sa paikisausaw. Silang ating mga sausawero dito sa studio. They got our back when it comes to peace and safety. Silang ating maring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. He's always ready in case of emergency. Is our medical personnel from Medic 1. And the team to beat with their words of wisdom, we have the beautiful attorney Lorna Cabunan. The debonair Dr. Law, Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio. Tagapayo! At heto na ang Queen Mother who is always there for us. It's no less than Mama Sexiness, Mama Carla Estrada! Hi! Hello! Good morning! Okay, good morning to you, Tagapayo. Lupit natin. Eto na mga pag-uusapan natin ngayong umaga, mga magkakapit-bahay na humihiram sa lending na papraning. Ang isa kasi sa kanilang member, hindi nagbabayad on time. Kaya ang ending sa sinalihan nilang lending, too late sa due date. Too late! Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy Alvin, ikaw hindi ka nagpapakita sa akin pag oras ng hulugan. Pinautang kita, pinagkatiwalaan kita, pero anong ginawa mo sa akin? Tinataguan mo ko. Pati yung budget ko para sa anak ko ng graduation ngayon, ibinigay ko sa iyo para panghulog mo. Harapin mo ko sa face to face. Kasama natin ngayong umaga si Melody. Melody, ano itong lending na pinasukan mo at ikaw ngayon daw ay namumroblema? Ako po kasi yung leader dito sa lending na binuo ko. Ang ibig mong sabihin ng leader, ikaw ang nag-start mag-open ng lending? Hindi po, ako po yung tagahawak ng pera nila. Ah, so may ganun. Akala ko sa bangko yun nilalagay. Dadalhin ko po sa bangko. Ah, okay. So ikaw ang nagdadala sa bangko? Minsan po sa sa may-ari, yung sa lending talaga namin, pinaka-head office, binibigay ko po. Okay. So ano nangyari? Kasi po, ng grupo po na yan kasi, kulang. Sabi ko dun sa leader ng lending namin kung pwede ipasok lalaki, kasi puro babae yan usually. May pinasok akong kapitbahay na akala ko makakatulong yung ginawa kong pag-offer sa kanya. Eh, naging perwisyo pa. Siya yung naging pasakit pa sa akin, kaya nanggigigil ako sa kanya. So Nadala sa gaano ka office. nakatagal dito sa lending na ito? Ano naman po, taon na rin po. Taon na rin. Opo, kasi At ginagamit ko masasabi sa mo ano bang ko eh. first time mo ito na perwisyo ka? Hindi po. Yung iba naman po nagbabayad eh. Ito ang pinakamatindi kasi. Pinakamatinding tao na bukod sa hindi siya nagbabayad, hindi rin nagbabayad sa kuryente na kung saan yung sa akin, hindi siya nagbabayad monthly. So marami ka ng pinanggagalingan talaga. Opo. Pero yung iba po nagbabayad. So sinasabi mo talaga na napiperwisyo ka nito. Anong pangalan nito? Si Alvin po. Si Alvin Claudio. Ay, ba't hindi pa natin tawagin? Siya ang member sa lending na sinasabing galit tuwing sinisingil. Totoo ba ito? Alvin Pasok. Na mukha mo. Ang kapal na mukha mo.
Kuya Ay, mukha Alvin, mo. diretsahang tanong, bakit totoo ba na ikaw ay nagagalit pag ikaw ay sinisingil? Makapal po mukha niyan eh. Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Alvin, ano ang nangyayari at sinasabi ni Ate Melody kapag ikaw ay sinisingil, nagagalit ka pa? Hindi kasi ma'am, ito kasi sinusugod ako dun sa dun sa pilahan eh. Pinapahiya ako eh. Dapat lang yun. Dapat bang ipahiya Oo, mo ako dapat sa lang konting yun. pera lang na yan? Gaano ka konting pera? Ano ba ang hindi mo mabayaran sa lending na yan? Parang Tulog po kusa ma'am, eh. kasi po may mga anak din po kasi akong nahihirapan O hindi, din po magkano ako. ba ang utang niya, Ate Melody? Ang first loan po namin is 8. Tapos po, weekly po 740. Dapat kung hindi niya kayang bayaran, hindi ka na lang dapat sumali. Dapat tinanggihan mo na lang. Pero dapat kinakausap mo ako ng maayos, Hindi, paano nga kausapin? Hindi ka nga nagpapakita, di ba? Tingin mo ba babastusin kita kung nagbabayad ka ng maayos? Hindi ako nagpapakita eh. Oo. Eh nakita mo nga ako doon sa tricycle? Doon sa tricyclean, paano doon Eh mo kasi ko doon lang nakita? kita nakita. Hindi kita nakikita. Lahat pag pumunta ka sa bahay mo, wala ka. Puro anak mo lang nakikita ko. Oo. Hindi, Ngayon lang kita nakita eh. ikaw ba ay nagtatago, Alvin? Hindi ma'am eh, hindi naman po kami naglalaro ng tago-taguan eh. Ba't naman po ako magtatago? Dati. Okay, Ate, sa due date bagay, may kuryente. katwirang ka Ma'am, due doon. date ng kuryente, hindi ka rin nagpapakita. Pero pag hindi bayaran ng kuryente, nakikita kita. Oh. So, bukod sa lending, Alvin, ikaw din daw ay may utang sa kuryente. Sa akin po yung nakakabit Totoo eh. ba? Naawa lang sa mga anak Po niyan ma'am, eh. dahil po na, nagkasakit po ako, nawalan din po ako ng trabaho. So, kung wala kang trabaho, bakit ka nangutang? Alam mo, hindi ka makakabayad. Kala ko makakatulong sa abuhayan nila eh. Tapos Ano yun na nangyayari ba, Ate Melody? Matagal mo na ba siyang pala. kapitbahay? Opo. Hindi, kahit sa ibang lugar, nakikita ko na po siya. Sa ibang bahay, palipat-lipat siya. Pero doon din po sa lugar namin. Okay, so bakit nagtiwala ka? Eh, alam mo, Hindi, alam mo nakiusap bang... po yan sa akin eh. Kasi may maliit niyang anak. Dahil wala po silang kuryente rin. Sabi ko, sige, sasali kita para makabayad ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Eh, hindi rin pa nakabayad. O, saan dinala mo yung pera? Yung Saan mo bunganga mo dinala? kasi, iba rin kasi yung bunganga mo. Hindi. Pagka, Mali yun. Maling ginagawa mo. Dapat makiusap ka sa akin, Ate Mel, Hindi. wala pa akong pambayad ng ganyan-ganyan ganun. Dapat sinasabi mo sa akin, hindi yung nagtatago ka pag oras na ng bayaran. Ilan ba anak mo, Alvin? Dalawa po. Dalawa. So, ikaw ba ay may sakit? Nagkasakit po ako. Anong naging sakit mo? Yung sa baga po. Nagka-TB ka? Hindi naman po, tubig lang po. Pero Nagkatubig ka sa nagamot din baga? Okay. So, alam mo ba yon, Ate Melody? Hindi po. Hindi ko naman alam buhay niyan eh. Hindi ko na alam niyan, tsura niyan. Hindi ko alam buhay mo. Basta tinulungan lang kita. Dapat magbayad ka. Ganun lang yun. Kasi nagtiwala ako sa'yo. po. Sobrang ganda mo naman, di ba? Di ba may mga ganun tao, yung tinutulungan mo na, ikaw pang mas Ano ka, mabwisit artistahin? ka. Okay. So, I think, baka medyo may pinagdadaanan lang si Alvin, ano? Bago tayo magpatuloy, Kuya Alex, itanong mo muna ang first question sa ating mga sausawero at sausawera. Dahil, Sausawan na! Okay, maraming salamat Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Anong gagawin mo kung ang nagagalit sa'yo ang sinisingil mo? A. Unawain ko na lang baka kasi gipit lang talaga siya. B. Ay, mas magagayat ako. Ako ang may karapatang magalit. Sausawa na! Yan! Yan, boto na tayo. Tingnan natin kung ano mananalo. Ito, aba, close game pa, oh. Close game. 55%. Ayan, no, halos 55%, 45%. Pero ang nanalo po ay letter A. Unawain ko lang baka kasi gibit lang talaga siya. Yan po ang nanalo sa ating botohan. Back to you, Mama Carla. maraming salamat, Kuya Alex. Heto pa ang isang reklamo kay Alvin, pero hindi sa lending. Diana, pasok. Kita pa rin tayo, napakasinungaling mo talaga, ah. Gigigil ako sa'yo, ah. Ate Diana, ano naman ang reklamo mo dito kay Alvin? Ma'am, umalis po kasi siya dun sa bahay na inuupahan nila. Hindi po siya nagbayad ng kuryente. 5 months po. Kuryente muli ang issue? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng... Face to face!
Hindi raw nagbayad ng kuryente si Alvin. Bakit, Diana? Sa'yo naman to. Opo, ma'am. Eh bakit ikaw naman yung landlady? Hindi po, ma'am. Magkakagroup po kami, di pa po sa lending. Tapos yan, umalis po yan dun sa bahay na inuupahan nila. Nag-iwan po sila ng bayarin ng kuryente. Umalis ng walang paalam. Kanino naman bahay yon? Trabaho sa bayaw ko po yun, caretaker po ako. Sa bayaw mo, caretaker ka. So, bakit Alvin, iniwan mo yung bahay ng... May asawa ka ba? Meron po. Okay, bakit iniwan nyo daw? Totoo ba to? Iniwan ang bahay na walang kuryente. Hindi po, ma'am. Sinungaling din yan eh. Uy, ang kapal ang mukha mo! Alam ko yun! Ang kapal ang mukha nito! Hoy, alam ko yun! Number 1 chismosa rin to sa amin eh. Hoy, alam ko yun! Na hindi ka nagbayad ng kuryente sa kanya, oy! Baka chismoso Okay, ka! pero Talaga ba? kung totoo na hindi ka nakakabayad, Alvin, paano sila naging chismosa? Totoo naman yung chismis Sa namin tingin eh. mo? Kasi totoo yun. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi na mag-invento ng kwento. Eh, membro ng To The Echo to eh. O, paano Ano mo yun? nasabi? Echo, alingaw-ngaw, ma'am. Aligaw mo! Kasi nga binubunga nga kasi hindi ka nga marunong makipag-usap na maayos. Para kang, Ay, para naku, kang baliw, Alvin. dapat sa'yo mental. Ayos na si Alvin. Dapat mental Matindi kami. si Alvin. Aligaw Ha? Hindi po eh. Ano? Mental. Ka marunong magbayad ng utang Dapat- mo, tapos ganyan ka. Dapat ano, Ate Melody? Mental po, pasok. Ipasok sa mental. Ay, ikaw nagsabi niyan. Mental. Ba't mo naman ako dadalhin sa mental? Di pa naman nasisira ulo ko. Ikaw naman. Grabe ka naman. Bakit gusto mo siyang madala sa mental, Ate Melody? Ba't mo sinasabing chismosa? Ang chismis yung walang katotohanan. Eh, may katotohanan naman yung sinasabi sa'yo. Tanggapin mo. Dapat nagpapakumbaba ka rin at nakikiusap. Dati magkaaway kayo, ngayon magkakampi na kayo. Natural yun sa lending yun eh. Kasi sila, nagbabayad sila ng maayos sa akin. Nintriga pa yung kumaharap dalawa. sila. Pag-aawayin pa yung Hindi, dalawa. kaharap ko kasi sila eh. Ba't mo kami pag-aawayin? Eto, nagbabayad rin ng utang sa lending, pero nagbabayad naman kasi, hindi gaya mo. Ano ba talaga Sabi ko totoo sa sa'yo, inyo? huwag mo nang pakabitin ng kuryente. Parehas Di kayong marunong bayabas eh. magbayad, di ba? Oo nga, kasi nga Pagdating mo nakiusap pa nga eh. sa akin. Ma'am, nakiusap po kasi sa akin, kaya kahit sinasabi niya na huwag kabitan ng kuryente, kinabitan ko pa rin dahil sa maganda nga makiusap. Puro pa kayo. So puro pakiusap lang. Ganun ang nangyayari, puro pakiusap lang. Hindi ka ba kinabahan na alam mo na ang nangyari kay Diana na hindi na bayaran yung kabilang Kasi po bahay? maayos po siya makiusap Ma'am, eh. hindi ako Tapos may anak po nagbabayad kasi ng yan eh. kuryente. Pero may ilaw at may kuryente pa rin ako hanggang ngayon. Eh, syempre maawa nga ako sa'yo, di ba? Naawa daw si Melody Naawa ako sa'yo, sa'yo, akin lang Alvin. makipag-usap ka. Eh, ngayon nga lang kita nakita eh. Buti nga may face to face o nakita kita. Hindi kayo magkikita. Hindi Nagtatago ka nga eh. It's a lending, hindi naman pa kayo ha? Pero kung sugurin mo ako doon, para kang walang ya. Ano gusto mo? Umaling kita pag naniningil ako? Alam niyo po kasi, Mama Carla, ganito po yan. Sa lending po kasi, hindi pwedeng makiusap. Kaya ganun ako sa kanya maningil. Kasi on time, kailangan Lunes na ipasok ko na yung pera, na ilagay ko na sa bangko. Hindi pwedeng sasabihin na niya na bukas na. Hindi ko po kaya sabihin, hindi po pwedeng sabihin yun sa ano eh, na bukas na. Hindi po Kasi pwede. On Hindi time po pwede. talaga, hindi po. Dapat on the spot. Ilang beses kita inabunuhan? 3 beses. Alam niyo po, Nabigyan Mama ako Carla. ng ulo dito, ma'am. Yan. Kaya Hindi, yan. huwag ka na Nabigyan ako ng magpaliwanag. ulo nun. Ano? Dapat, Nagbigay ka Alam lang mo sa akin nga ng mo. hulog. Late yung payment mo, boy. hindi mo pwede yung ganun na. Hindi mo pwede. Hindi talaga kita priority. Kasi may trabaho ako. So, naghulog ka naman. At least nakapaghulog ka. Eh, lagi nasa suga lang to eh. Nawala na sa isip ko ano talaga may problema. Ano ba utang? Kapal ang mukha na ito eh. Hindi ko na alam kung sino nangyari. Okay. So, pero nakapaghulog naman siya, Diana. Ma'am, nagbigay po siya sa akin ng payment niya. Late na rin po. Hindi na rin po mapapasok kay Ate Melody sa bangko dahil kailangan na po ng penalty po yun. Kapag May na-late po kasi penalty ng bayad, na. may penalty po So, magkano lahat. nahulog niya? 740 lang yung binigay niya po sa Pero akin, ma'am. naghulog ako sa'yo, baka malaglag ka dyan, mahulog ka dyan. Naghulog ka! Di ba kapal ang mukha niya, ma'am? Nakakainis. So magkano utang niya? Dapat malaman natin kung magkano natitira para... Masyado. Dapat nakikiusap ka, nagpapakumbaba ka, hindi ka ganyan mayabang. Nakisuyo na lang galit po! Kapal na mukha nito eh! Batang kita Teka lang ha.
So ano ba yung 740 na yon? Yun yung Weekly bayad po. payment. weekly na bayad. So nakapagbayad ba siya? Naguguluhan ako eh. Once lang po. Kasi Isang beses linggo-linggo lang. kami. Once lang minsan Ba, lang ilang kami niya linggo na mag-iwan eh. nakalipas? Ngayon po utang niya 3 linggo po. Hindi po siya nakabayad. Ako po nag-abono. Tig si Opo. 700. Pati po yung, kasi graduation nga ng anak ko, yung pambili ko ng regalo sa kanya ng cellphone sa anak ko, sa kanya kay nulog. Ang kapal ng mukha. So kaya napasugod ka na rito. Opo. So Hindi 700, nga wala ako ka pang trabaho, kapal Kuya ng mukha Alvin, nito ngayon. Di, ano lang po eh, pa sideline. Pa sideline ng motor. Ganun po, nakikilabas lang po. Ikaw, alam mo ba Alvin, magkano eksakto utang mo? 11-1 po, ma'am. Kasi kailangan na maalam mo eksakto. Para matapos ano yung po, sakit sa ulo mga sa iyo. 11-1, 10 po. yung savings po yung Mga 3-5. 10, ganun po. Sa May saving po 11-1. yan. Hindi ko naiintindihan. Kaya nga eh, nagugulo Bakit ako may sa... 11-1 na kayo? May saving Magkano, po. ito, ulitin ko lang ha, 740 ang hulog, 4 na linggo. Kung susumahin mo yan, 2,960. May penalty po kasi yan. Oh, ang penalty, May sara penalty natin pa sa 3,000. Pwede na, ate? opo. O ngayon, yung ano mo, magkano yung utang mo sa lending? Ay, sa kuryente? 1.6 po. O sabihin natin 5,000. 5,000 sa'yo. Sa inyo man, ate, magkano utang? 5,000 po. O, di nasa 10,000. Ayan, ayos na, Mama Carla. Kaya po, Nasa 10,000. dahil po Sige dun sa na. ano po sa titubo po nung lending na po yun. Kaya ka lang nabaon sa tubo ng lending. O, syempre. Ma'am, kasi po pag di talaga Tapos, nakabayad, may penalty po talagang malaki. Kasi yan, oo, yung mga palending-lending kasi budol din masyado yan minsan. 'Di ba? Opo, Kawawa opo, din malaki yung po talaga tulong. kawawa talaga sa yung mga kababayan natin kung makapit na lang sa patalim sa malalaking tubo. Kasi syempre, ang mahirap nga naman ang buhay. Pero kung ganun, I think yung nagpapalending, 'di ba, medyo dapat may consideration. Masyadong karma yun, bad karma yun eh. Yung masyado ka nang gahaman sa laki ng tubo. Good luck Tapos sa'yo, na nga lang nakakatakot ang balik nun sa buhay mo. Paglingon mo, ubos na yung kabuhayan mo. Kasi kaya tayong bigyan sa isang iglap ng magandang buhay ng Panginoon. Pero kung binigay niya yun ng isang iglap, pwede din niyang bawiin ng isang iglap. Okay, bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin si Attorney Lorna. Cargo ba talaga ni Melody ang di pagbabayad ni Alvin sa lending dahil siya ang taga-singil? Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carla. Alam mo, ang tawag sa inyo cooperative, lending cooperative. Meron tayong lending cooperative law, no? At doon linalagay yung basahin ko lang yung yung maximum na allowed. Ang lowest per month is 0.05% at saka ang pinakamalaki dapat ay 3%. Magkano yung originals na hiniram sa'yo? 8,000. O yung 8,000 na yan, magkano ang interest? Interest, 3% lang ba yan? 3% po. Ano? 3%. 3% lang. Nakasulat ba yan? Ang problema kasi sa atin, mostly sa lahat ng mga Pinoy, no? Wala tayong tinatawag na financial literacy. Hindi natin iniintindi kasi sa hirap ng tao or sa hirap na sa pangangailangan natin, kapit sa patalim na lang. At dapat, para malinaw sa kanila, sa kanya, kasi sinasabi niya, laki naman ng tubo mo. Kung yun ang pinag-agree ninyo at meron kayong, meron bang dokumento, kasulatan, dala mo ba? Hindi po. Di dapat sumunod ka kasi lagi kong sinasabi dito, utang ay utang. Pero, kung ganun talaga ang sinacharge nyong interest, 3%, 0.05% kasi to 3% per month, legal per week. Per week? Ang hulugan namin per week po. Hindi pwede yun. 740. Malaki yun. Kasi 740. Pinatos po namin kasi. sa batas, per month yan. Ang allowable sa cooperatives is 3% per month. Ang ginagawa mo per week. Opo. Legal na interest ang pwede mong idemanda sa kanya, which is 3% maximum per month, hindi per week. Yun lang, mamaya dadagdagan ko. Tatapusin na namin. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Nadadamay daw siya dahil hindi nakakabayad si Alvin sa lending. Mia, pasok!
Ate Mia, bakit ka naman nadamay? Ganito po kasi yun, ma'am. Bali, Bago mo ikwento yan, magbabalik ang... Face to face! Ano yung sinasabi mong nadamay ka, Mia? Ano nangyari? ganito po kasi yun, ma'am. Nag-loan po siya na 8,000. Sa akin po yung 2K doon sa loan niya. Bali, ang hulog ko po sa kanya, 240. Ngayon, ako pinagbibintangan po niya na kaya hindi po siya nakakahulog dahil daw po sa akin. Sabado pa lang, Alvin, binibigay ko na sa'yo. Hindi ka rin abnormal. So, Sabado pa lang binibigay mo na yung bayad. Sabado, gagawin Okay. niya. Hindi naman salba si Alvin dito sa usapin natin. Kasi parang bukod sa hirap kang magbayad, umutang ka sa higit pa, siguro sa kinikita mo, sa trabaho mo, irresponsable kang magbayad, no? Kaya ka nadidiin ngayon. Ngayon, bakit hindi ka na lang umutang ng sarili mo, Mia? Bakit dinaan mo pa kay ma'am. Alvin? Meron din po ako. Sabi po kasi niya sa akin, hindi niya daw po kayang hulugan lahat. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa akin na lang po yung 2K, kanya yung 6,000. Nakiride. So parang nakiride ka. Pwede Opo. din pala Uli ko yun. lang po nalaman. Ngayon ko na lang din nalaman nung nag-istorya. Okay, ngayon lang nalaman. Pero pwede pala yun o hindi? Hindi ko alam. Hindi ko nga po alam kung sila nag-usap eh. Pwede Pwede naman. na. Kasi pagka kinuha ni Alvin yung 8,000, Oo, pwede 8 niya sa abot kanya yung ko binigay 2,000 eh. Pwede niya abot yung Buo ko binigay sa 2,000. kanya Sila na 8,000 mag-uusap eh. nun. Okay. Sige, Kuya Alex, it's time for our final question para sa mga sausawero at sausawera. Dahil Sausawa na! Yan, Mama Carla. Ang saya talaga dito sa face-to-face. Ang dami natin natututunan, mga sausawero-sausawera. Ito na ang ating question. Sa inyong palagay, nakakatulong pa ba ang mga lending company? A, oo naman, basta legit. Tuwing nagigipit sa lending, kumakapit. O B, hindi. Nababaon sa utang ang mga tao dahil sa laki ng interes. Sausawa na! Okay, botohan na tayo. Yan, kung ano yung boto nyo, paliwanag nyo. Ang nanalo po ay, ayan, hindi daw. Nababaon lalo sa utang dahil sa mga interes, malalaking interes. Paliwanag nyo yung sagot. Come on, sinong gusto magpaliwanag? Taas ang kamay. Ito. Dahan-dahang tumaas mo. Pinaisip mo na kung may utang siya. Halika dito, ha. Anong pangalan? Tin po. Tin, ano ba? Nag-aaral? Nagtatrabaho? Aral po. Nag-aaral. Ikaw ba nasubukan mo ng umutang o may kakilala kang umutang sa lending? Wala po. Hindi po kami umuutang yung parents ko. Ay, sana all. Yan. Anong binoto mo dyan sa dalawang choices natin, Tin? Yung hindi po kasi hindi nakakatulong. Kasi po, lalo na po sa case nila na malaki po yung interest and illegal pa yung lending business or yung cooperative. Parang yun po, parang hindi talaga siya nakakatulong and hindi siya maganda kasi maraming nababaon sa utang kagaya ni Kuya Alvin. Yan. Hindi raw, Mama Carla, nakakatulong dahil nga na maraming nababaon sa utang sa hindi makatarungang interes. Back to you, Mama Carla. maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng bawat partido, kausapin natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat, Mama Carla. Nakikita lang natin yung katayuan ng mga mahihirap na Pilipino, yung poverty, no? Mga biktima tayo ng kahirapan. Pero yung pinag-uusapan natin dito ng mga lending, kung legit na lending, protektado yan at governed yan ng central bank. Pati yung mga tubo niyan, kontrolado ng central bank yan. Kay Alvin, hello Alvin, sa buhay natin kahit mahirap tayo, hindi tayo po pwedeng sumuko. No? Pag ganyan ang ugali mo, kapag nangutang ka at parang galit ka na sa pinagkautangan mo pag sinisingil ka, mauubos ang magpapautang sa'yo. Kahit Bombay, magsasawa. Kaya pag-aralan mo rin, may dalawa kang anak, may asawa ka ba? Buhay bang asawa mo o kinakasama, live-in lang? No? Asawa ko po. Asawa mo talaga. Okay, hindi po pwede yung ganitong buhay lang. Lalo tayo mga lalaki, tayo ang sandalan ng mga may bahay natin at ng ating mga anak. Hindi po pwede yung uutang ka para lang mapagtakpan mo yung kakulangan mo ngayon. Pag siningil ka, magagalit ka.
ay mauubos ang sources ng magpapautang sa'yo. Ang solusyon dito, tingnan mo, balansin mo ang income at saka expenses mo. Kaya mo yan. No? Pag nakita mong mababa ang income, mas mataas ang expenses, doble trabaho, doble kayod. Kailangan mo. Walang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. No? Iayos mo ang buhay mo dahil mauubusan ka ng kaibigan pag ganyan ka. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niya, isang bagay na talagang sabihin na natin kung bakit tayo nagtitiwala sa isang tao dahil kasi honest siya. So kung ikaw ay talagang honest, sinasabi mo yung katotohanan, sinasabi mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, hindi ka nagtatago, siguro ang dali mo maiintindihan ng mga taong pinagkakautangan natin. Pangalawa, may mga pagkakataon na kumisan tayo ang hilig-hilig natin na iniisip natin, magkakapera naman ako next week eh. Kaya sigurado makakabayad ako. Hindi pa natin naiisip kung talagang magkakapera tayo. Kaya ang ginagawa, gasta tayo ng gasta. So pag nagiging ganun ang pag-uugali natin, alam mo, Alvin, talagang walang mangyayari sa atin. Mababaon at mababaon tayo sa utang. Kaya tignan mo ano nangyayari. Una, Melody lang ang may problema sa'yo. Ngayon, 3 babae nang nagko-complain sa'yo. Tapos, every time na may sinasabi siya tungkol sa'yo, sumasagot ka na yung sinisira mo. Nagbibigay ka ng kritisismong mali. Kaya lalong nagagalit sa yung mga tao. Intindihin mong maigi. Sino ba yung tinuturo mo? Puro paturo ka eh. Pero ilan ba yung daliring nakaturo sa'yo? Mas marami. Kaya mas marami kang kamalian, ayusin mo yan para maging maayos ang buhay mo. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman, balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Konti na lang idadagdag ko na huwag nating sirain yung magandang intensyon ng batas para sa cooperatives. Ang mga cooperative ay talagang linigay dyan kasi mas madaling humiram ang mga nangangailangan or mga small businesses, tinatawag na micro, small, medium businesses sa isang cooperative. Lalo na kung wala pang track record o bago pa lang ang isang business or isang taong gusto mag-start ng business. Yan ang intensyon ng isang cooperative. So, wag natin sirain ang reputasyon ng isang cooperative kasi riniregulate yan ng central bank. Kanya may lisensya yan at sa batas merong maximum na allowable interest, 3% per month. Beyond that, illegal na yan. Pwede na kayong kasuhan sa usury law. Ngayon naman ay kausapin na natin ang ating mga bisita pagkatapos marinig ang ating trio tagapayo. Kausapin muna natin si Mia. Anong gusto mong sabihin kay Alvin? Bayaran na lang po niya, ma'am, yung nakuha niya po kay Ate Melody para po matapos na. Tapos hindi na po kami kukuha. Salamat, Mia. Diana, anong gusto mong sabihin? Tapusin na lang po namin para hindi na po kami ulit maglo-loan. Tapos yung atraso niya sa akin sa kuryente, baka naman kahit unti-unti lang. Kasi medyo matagal na, inutang ko lang din yung pangbayad doon kasi papagalitan ako ng mismong may-ari kasi caretaker lang po ako, ma'am eh. Yes, Ate Melody. Yun sa akin, kung hindi mo na kaya, wag mo na rin gawin sa iba. I-stop na rin. Huwag mo nang ituloy din, pares tayo. Pero yung mga natapalan ko sa'yo, bayaran mo na lang. Kasi yung pambili nga ng cellphone ng anak ko, di ba, itinapal ko sa'yo. Kahit ibalik mo lang din sa akin ng hulugan yun, pwede naman na. Okay. Ate Melody, magkano ba tinapal nyo kay Alvin? Linggo nga po yung tinapal. 3 linggong 740. Opo. Do 2220. Oh, 2,220. Oh, yun Ate Melody, pwede naming bigay sa'yo, yung tinapal mo. Yan, ha? Pwede po. Pwede naman. Para makakaaluwag-luwag ka. Oo, Ate Melody. Basta hindi to para dun sa ha? Hindi po. Yun pong yung sa pambili ng cellphone anak ko, yun ang ko. Nagigigil din ako dun sa eh. Kasalanan din po namin kasi dahil pumatol po kami. Kasi nga, nahihirapan Pero tayo sa buhay. Naiintindihan natin yan. Meron din kaming ganyan.
Oo. Diba? Mayroon kaming bibilhin, papatulan na lang namin, mapasa amin kasi iniisip namin, pwede siyang maging investment. But pag inisip mo, naisahan ka, pero wala na, pikit mata ka na lang. Lahat tayo ay biktima ng ganyan. Kasi lahat naman tayo are survivors sa buhay, no? Araw-araw. Pero sana natututo tayo. Siguro, mabuhay na lang tayo sa kung ano lang ang kaya natin pang everyday. Diba? Matuto tayong makontento sa buhay kung anong meron lang tayo. Kasi sa totoo lang, pag tumanda na tayo, hindi na natin kailangan lahat yan eh. Opo. Diba? Ang kailangan mo na lang magtanim ng gulay para kumain ka ng masustansya, para humaba-haba pa ang buhay mo. Diba? O di kaya mag-tong-its. Pag lola na tayo, ano bang gusto nyo? Malibang na lang. Hindi na natin kailangan tong lahat ng material na to, 'di ba? Siyempre mahirap, lahat kasi tayo may utang eh. So, bago tayo umabot sa buhay na 'yon na hindi na tayo na dapat relax na tayo, dapat tatapusin lang natin tong mga utang na to. Mahirap ding tumanda na nagbabayad ka pa rin, no? So, 'yan, mga lessons in life lahat 'yan. Okay. So, okay ka na, Kuya Alvin, wala ka nang kailangang bayaran kay Ate Melody, sabi ni Ate Melody. Pero wag mo nang gawin sa iba. Kasi hindi lahat may ganyang pagkakataon katulad mo. Pag nagkaroon po ako ng sidecar po na nahirap po kasi ma'am, di po kasi nakapaghanap buhay. Kasi nagkasakit ka nga. Natatanggap. Ang hirap nga po. Ha? Natatanggap sa kanya, nagkasakit siya eh. Oo, mahirapan ka talaga. Ang hirap po kasi pag walang hanap buhay na. Dapat mag-aano ka, iinom ka ng gamot. Ano yun, ate? Gusto ko malaman, Alvin, ano talaga yung sakit mo? Hindi ko po alam ma'am. O, ba't hindi mo Hindi alam? kasi nung nakaraan check-up ko sa tubig sa baga po eh. Tapos Natanggal na ba o hindi pa? Kasi ganito yan ha, pupunta ka sa ospital. Alam mo, sa charity, ang daming ano yan. I-extract lang yan. 2 araw ka lang sa ospital, merong mga libreng ospital kung talagang tubig sa baga yan. Hindi kinakailangan ng sobrang medication. At saka hindi pa pwedeng sabihin mong mahirap magtrabaho. Dahil yan, kung talagang tubig sa baga yan, nalunod ka na. Malulunod ka at pwede kang mamatay. Kaso hindi nga eh. Kaya gusto kong malaman ano talaga, nagpatingin ka ba o hindi? Yun ang gusto patingin po ako eh, kaso yun nga pong ano sa akin, tubig po sa baga. Tapos, Pero hindi mo pa ginagamot. yun nga po kasi, Yun nga yung mga pinapakain po ako eh. Okay, Kuya Alvin, alam mo, ikaw masyado kang madiskarte ha. Madiskarte ka masyado sa buhay mo ha. Hindi kailangan puro paawa o padiskarte ha. Kasi darating ang araw, wala na maniniwala sa'yo. Pumunta ka sa ospital, magpatingin ka, wala nang dahilan ngayon para lumala ang sakit. Dahil marami tayong programa sa gobyerno na nagbibigay ng gamot. Libreng pagpapacheck up, marami na yan, ha? Pumunta ka na. Hindi pwedeng puro tayo ganyan na diskarte sa salita, magpapaawa, alam mo yun? Hindi kami ang makakatulong sa'yo, sarili mo at saka si Lord. Tama, si Lord. Number 1, si Lord. Maging totoo ka lang. Masaya ka na ba na kanina gusto kang patayin nitong mga babae sa harapan mo, ngayon pinatawad ka na lang ng ganon? Dahil alam naman nila may pinagdadaanan ka rin sa buhay. So, anong gusto mong sabihin kina Mia, Diana at Melody, Ate Melody? Yun nga po, na pagka nakaluwag... Sa kanila mo sabihin. Pag nakaluwag-luwag ako, magbabayad naman ako. Kaso... For now, kay Diana ka na lang may utang. Naintindihan mo ba na binayaran na namin yung 3,750? Diyan, pagka nakaluwag-luwag ako, magbabayad ako. Doon sa utang ko. Okay, pero kailangan mong magpa-check up muna. Hindi ka naman makakaluwag-luwag kung masikip yung paghinga mo, 'di ba? Pa-check up ka muna, Kuya Alvin. Doon tayo mag-uumpisa. Kahit padalang ka namin ng 10 sidecar, hindi mo yun madadrive. Kasi yung itsura mo ay kailangan mo magpa-check up, ha? Sige. Tulungan mo muna yung sarili mo.
Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Kaya nagtataka ako ngayon sa paligid natin ba't maraming single dahil wala rin nagkaagos sa kanila. Pumunta kayo sa lending company ni Ate Melody. Sobra-sobrang interest sa inyo doon. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex! Sa akin naman, may mga panahong tayo ay nagigipit, pero piliin natin kung saan dapat kumapit. Dahil sa halip na guminhawa, baka mas magmukha pa tayong kaawa-awa. At syempre, bago tayo magpaalam, abangan niyo po si Daniel Padilla sa Bagong Pilipinas Pagkakaisa Concert sa June 7, 2024, alas 5 ng hapon, dyan sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex. June 7 po, Daniel Padilla sa Tagum City. Woo! Exciting! Maraming salamat, naku, mararating na at magkikita-kita na kayo. Lahat ng nag-iintay dyan kay Daniel Padilla sa Tagum City. Okay, ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin Face to face!